So, tingnan nyo po yung isang grafted bougainvillea na yan na napakaraming iba't ibang kulay ng bulaklak. Medyo tingin lang natin, nakatagilid pala. Dahil yung pwesto na yung lupa na kanyang pinapatungan ay hindi pantay. Ayan. Parang nakatagilid. Bukas pagpasok ng mga boys ay mapaayos. Tara po at lapitan natin siya at kilatisin natin isa-isa kung ano ba yung mga variety na nakagrap sa kanya. Bakit parang sa malayo ay ang daming kulay kung natatanaw. May white, may red, may orange, may purple. Ayan, yung mga kulay na natatanaw ko. Tingnan natin kung ano-ano yung variety na nakagrap sa kanya. Ayan, yan po siya. Tagilid yung lupa na pinapatungan niya. Yan, ang ganda-ganda. Ayan, ito po si Miss Eve. White po yung bracts niya and then mayroong variegation yung kanyang mga dahon. Yan, si Miss Eve po ay isa sa mga variety na masipag mamulaklak lalo na sa grafted. Meron din po siyang ito si Bella. Ayan, si Bella ay yellow yung dahon niya and then kulay violet yung kanyang bracts. Ito pa yung mga usbong ni Bella. And then meron din po siyang ito, foxtail purple. Ganyan po si foxtail purple. Humahaba pa lang siya, nagsisimula pa lang siyang humaba ay may bulaklak na. At punong-puno ang bulaklak niya. Ito pa yung isang sanga ni foxtail purple. And then meron din po siyang ito, si Pedro Bambino. Ayan, mas malaki siya sa bracts ni Brisa Peach. Yan, si Pedro. And then, isa pa niyang variety ay ito. And then, isa pa niyang variety ay ito, variegated. And then, yung bracts niya ay ganito maliliit na violet. Ang alam ko tanglong purple ito, pero hindi naman siya nakatikom. So, possible yan, tricolor, ganun. Tricolor or tanglong purple. Ayan siya, variegated yung dahon and then purple yung bracts. So, sa dami ng variety, hindi ko na rin alam kung nagkakamali-mali na rin ako. And then, ito po ay Brisa Peach, kasama rin dito sa grafted na yan. Ayan. Yan. Mabulaklak kahit dito sa likod eh. Brisa Peach. Ayan. Ayan. Hasan pa? Ito. Etong si Brisa Peach, pag lumipas, bali ito si Brisa Red. Di ba yan? Red na red. Red na red. Yan. Brisa Red yan. Brisa Red, ayan. Kapag bago kasi po yung bracts niya, bagong buka, red na red siya. Pag na-fade na siya, ayan, nagiging ganyan na siya. Parang lumalapit na siya kay peach yung color niya. Kaya minsan, nagkakamali na ako kung peach siya or red siya or Pedro Bambino. Nagkakahawig po silang tatlo. So, ayan siya. Ayan sila, basta silang tatlo. Pero etong sanga na to, red na to, Brisa Red, kasi ayan po, kita nyo, red na red. Tapos ito, galing din sa sanga na yun. Medyo ma-peach na, so pa-fade na po yun. Ito naman po ay si Silver Pink. Ayan, si Silver Pink. Nagkasama-sama kasi doon sa grafted na to, yung mga masisipag mamulaklak na variety. And then ito si Queen Brunei White. Ayan. Queen Brunei White, mas maraming variegation kaysa kay Miss Eve. And then, ito si Foxtail Red. Ayan, Foxtail Red. Foxtail Red. Ayan, kita nyo, red na red. Humahaba, mabilis humaba si Foxtail Red. Kaya ang ginagawa ko dyan, pag ayokong humaba, inaalis ko lang po itong usbong. And then, dito sa gawin nito, meron siyang, ayan, Milo Batik. Ayan yung dahon niya.
May Milo batik siya dito sa gawing itaas. And then meron siyang may Magic Club. Ito yung usbong ni Magic Club. Wala pa siyang wala pa siyang flower. Kasi hineavy prune ko yon dati. Nung una siyang humaba, yung pagkakagrap ay hineavy prune ko. Kaya tingnan nyo po, oh, matataba na yung sayon. Yan. Pinalaki ko muna kasi sayon bago ko sila pinagtuloy. So kapag mabibili nyo po ito, para manatiling magkakadikit yung mga bulaklak na ganito, parang nakabouquet siya, aalisin nyo po yung usbong para hindi humaba. Yan. Ito pa isang variety, pero wala siyang bulaklak. Hindi ko alam kung ano to. Aalisin mo po yung usbong para hindi siya lumayo, humaba. Para pag namulaklak siya, andyan pa rin siya, halos sama-sama, dikit-dikit. Ganon po yung ginagawa ko dito. Hindi pinahahaba yung usbong para manatiling dikit-dikit. Ito naman po ay glossy, brisa. Yes, ayan. Makisap yung dahon niya, makisap. Yan siya. So, ayan po yung mga variety niya. Yan. Iba-iba yung itsura ng dahon. Iba-iba yung bulaklak. Ito po yung ating grafted bougainvillea na medyo mataas lang sa akin. Mga ano siya, 5'2" ako eh. Mga 5'5" siya. Ang height niya. Mababa lang yung paso niya. Ang presyo ko po dito ay 8,000. Yes po, 8,000. Sobrang ganda na po ito sa 8,000 for me. Para sa akin. Siyempre ako nagbebenta, maganda para sa akin. Pero kidding aside, maganda na po ito dahil magaganda po yung mga variety. Kita nyo naman, mabulaklak lahat. And then, ano pa po siya, yung puno niya, maganda, malaki. Ayan. So, kung magugustuhan nyo po ito, 8,000 lang po ito. Ayan, ang dami pong bulaklak sa ngayon. Kapag lumipas po ito, mabilis naman po silang namumulaklak ulit. Kasi yung mga variety nga na nakagrap sa kanya ay puro magandang mamulaklak. Ang tawag ko po dyan ay mga small bracts. Maliliit ang bulaklak. Pero masipag silang mamulaklak. At saka malago, marami kung mamulaklak. Yan po yung tinatawag ko mga small bracts varieties. So, ayan po sila. Ang ganda, diba? Sa mga may gusto po ng grafted bougainvillea, marami po akong grafted bougainvillea dito sa Royal Garden. Our garden is located at Santa Lucia, San Miguel, Bulacan. Pwede nyo po kaming i-search sa Google Maps kung gusto nyo magpunta dito para ma-guide kayo ng ways. Type nyo lang po Royal Garden, Royal with E, Royal Garden, San Miguel, Bulacan. At malolocate nyo na po yung aming garden. Ayan. Pwede po kayo magsadya dito para personal nyo po silang makita. Or yung iba daw po kasi nagbebenta, hindi sila nagpapavisit sa garden. Pero ako po, nag-i-invite po ako ng mag-visit para personal mong makita bago ka mamili. Mainam yung ikaw yung mamili. Pero kung wala po kayong time na mag-visit dito, malayo po kayo o nasa ibang lugar kayo, at padadala o padideliver nyo lang sa mga lugar na malapit dito, yes po, nagdi-deliver po kami. Last time ay may deliver kami sa Pampanga. Ganun po, kung ano po yung presyo ng grafted or nung halaman, and then magre-rent po tayo ng sasakyan, yung charge po ay pa-plus po natin doon sa price ng halaman. Yes po, ganun po. Don't you worry po, yan nyo pagka marami na tayong, pag mayaman na tayo, bibili na tayo ng sariling pan-deliver para makabawas, makatipid tayo, hindi na tayo kailangan mag-rent. Kaya lang po, malaki rin po ang puhunan kasi dito, hindi tayo basta-basta makakabili.
kahit hulugan monthly, malaking bawas sa ating puhunan kapag may babayaran tayo ng malaking halaga monthly, di ba? Hindi tayo makakarami. Ang luwang pa naman ng space ko dito, kailangan ko ng mas maraming grafted. Kailangan parami ng parami. Kapag napunta sa hulog sa sasakyan, ay hindi tayo makakarami, hindi tayo makakapuno. So, darating din po tayo dyan, bibili tayo ng sarili nating pan-deliver para makamenos po kayo sa sa charge ng shipping. Siyempre, pag atin yung sasakyan, mas mura na yung shipping. Hindi na tayo magre-rent. Ayan. So, marami po tayong grafted bougainvillea dito. Ayan. Nag-i-start na po yung season nila. Ayan, tingnan nyo, ang dami ng buds. Ayan, ang dami ng variety na maraming bulaklak. Kaya marami na kayong mapipili. Kung talagang marami ang gusto nyong bilhin, kaya po natin, kahit elf po ang itapat nyo sa akin, marami kayong maikakarga. Dahil marami tayong mapagpipilian dito. Nasa San Miguel, Bulacan lamang po ang aming garden. Malapit po tayo sa Manila. Ayan. Pwede nyo pong i-search sa Google Maps kung gaano kalayo tayo sa Manila. Nakalagay po doon kung ilang kilometers away. Para alam nyo po, o natatansya nyo kung malapit nga ba tayo o malayo sa Manila. Kung compare sa ibang garden, medyo malapit po tayo. Kung sa ibang garden na may grafted bougainvillea na katulad nito, mas malapit po tayo sa Manila. Ayan. Kung gusto nyo po ng mga semi-giant or talagang giant na puno ng bougainvillea na may nakagraf na magagandang variety, marami po tayo dito. Hindi pa nga lang ganun kalalago, mga simula pa lang yung iba. Ito po, sobrang lago na nito, pero ititrim ko pa po. Hindi po pwedeng ibiyahin ng ganito kalalago. Pinahaba ko lang po ito para makuha na ng sanga. So, ayan. So, marami po kayong pagpipilian dito kung talagang grafted po ang gusto nyo. Hanggang dyan po. Yung iba po mga bago pa lang, yung iba pwede nang ibenta. So, doon tayo mamimili sa pwede nang ibenta. Hindi po ako nagbebenta ng bagong graft kasi mas risky po yun pag bagong graft. Kaya, maghihintay po tayo na gumanda sila bago natin ibenta. Ayan, ganyan po yung mga grafted bougainvillea ko dito. Visit lang po kayo dito sa garden. Mas maganda po kung weekend dahil nasa garden ako ng weekend. During weekdays po, nasa school ako. Siyempre po, teacher din po ang inyong lingkod. Marami naman po tayong kasama dito sa garden na mag-a-assist sa inyo kung sakaling talagang weekdays po kayo pwedeng pumunta. Ma-assist po nila kayo. Pero kung ako yung gusto nyong abutan, weekend po tayo. Wala po tayo dito sa garden during weekdays. Ayan po ang mga posible nyong pagpilian. Yung iba po ganito, tinitrim ko muna para makalago po muna sila. Tinitrim ko muna. Pero yung iba po, ayan, hinahayaan ko ng mag-wild. Katulad nito, golden summer white. Ayan, ang dami ng buds sa kanyang mga nodes. Ayan, hinayaan ko ng mag-wild yan at para mamulaklak na siya. Ayan, may mga nagwa-wild, may mga ganyan na naalaga muna sa trim. So, ayan po, iba't ibang itsura po. Ito rin po nag-wild na dahil hinahayaan ko na po siyang lumago para mamulaklak. So, kung ano po yung gusto nyong style, makakapili po kayo. Meron din po tayong mga maliliit na size, kaya lang hindi pa sila ganon kagaganda, kalalago, kasi mga bago pa lang po sila. Ayan. Ganyan. Mga bagong trim pa lang yung iba. Sa season po ito, okay na malago na, kaya lang pinagpilian na lang matitira. Yung unang makakabili, mas makakapili ng mas maganda. Kasi syempre, nakakaisang deliver pa lang ako. So, konti pa lang yung nababawas. Kung bibili kayo ngayon, mas makakapili kayo ng mas maganda. Pag late na kayong bumili, syempre, marami nang napili yung iba. Ang ganda, diba? O, ang dami pong every nodes. Yung bulaklak niya, every nodes. Ayan pa, oh.
Sa buong sanga niya may bulaklak. Yan. Ganyan sila kagaganda ngayon. To think na wala pa kaming ina-apply na fertilizer. Yes po, hindi pa kami nag-a-apply ng fertilizer dahil madalas pa ang pag-ulan. Ngayong araw lang na to, uminit. Kahapon umulan, kagabi may ulan. Ngayon lang uminit. Nasabayan ko ng pag-vlog. Ayan, pero mapapansin nyo, marami nang may buds. Ayan, paparami na yung kanilang mga bulaklak. Kaya visit na po kayo dito sa garden at mamili na ng mga grafted bougainvillea na magugustuhan nyo, maiibigan nyo. So, ayan po sila. Patuloy po ako magbablog, isa-show ko or pakikita ko yung mga grafted natin dito lagi para kung gusto nyo mamili, kahit hindi kayo mapunta dito ng personal, dito lang sa vlog ko ay makakapamili na po kayo. Ayan, yung iba ganito tinitrim ko muna ng pabilog para pag namulaklak ay andito lang, dikit-dikit lang sila dito. Ayan, hindi hiwa-hiwalay. Ito naman po, hinebi prune ko dahil ano po, nag-wild na po yung mga sanga niya. So, tinanim ko na po. Tinanim na. So, ito naman po, maliit lang din po ito. Ayan, ang cute tingnan. Ayan. Pero malaki po yung puno niya. Cute siyang tingnan. Na malaki yung puno. Ayan. So, yan po. Iba't ibang variety. Puro rare varieties po etong aking pinapang-graph. Puro rare varieties. Hindi po tayo gumagamit ng ordinary varieties. Puro rare po ang gamit natin na pang-graph. Kaya talagang magugustuhan nyo. Ang gaganda nila. Ang gaganda nila. Okay po, that's all for today's vlog. Thanks for watching. See you on our next vlog. Bye!